For today's video po mga kalingap, so gawa tayo ng reaction tungkol sa isang tao na puno ng konsumisyon. Sino kaya ang isang tao na to? Kasi ito yung tao na Kalingap partners na inidolize din natin dito sa Kalingap. So isang charity vlogger, maangas, mayabang pero mabait naman. Alam niyo kung sino yun, maangas, mayabang. May kakilala po ba kayo na mayabang doon sa Kalingap partners? Di ba, konti lang sila? Isa itong pinagkunan natin ng reaksyon. Isang maangas, isang mayabang pero mababait naman. Sino kaya siya mga idol? Kasi ngayon viral sa social media kasi siya ang pinaghanapan doon sa isang taong trending ngayon. Sino kaya siya mga kalingap? So alamin natin, no? Kasi nakita ko sa kanyang live, parang nakonsumisyon na siya. Alam mo pong bakit? Siya ang hinahanapan sa nawawalang sakalam. Sino kaya siya mga kalingap? At ngayon, pag-usapan natin siya. At huwag kalimutan mga kalingap, i-thumbs up muna yung mga live natin dyan, yung mga premiere natin, yung mga video natin, thumbs up muna. Saka yung hindi pa nakasubscribe, subscribe naman dyan. Kasi pag-usapan natin yung unang gawa natin ng reaction tungkol doon sa isang tao na konsumisyon. Bakit kaya siya nakonsumisyon mga kalingap? Kasi siya ang pinagdudahan. Akala ng iba mga kalingap na doon lang sa kanyang likod dinadala palagi yung isang trending na love team sa kalingap. Sino kaya isang tao ngayon? Pero pag kayo ang nakasunod palagi, alam nyo naman sino yun. Isipin nyo kung sino yung taong mayabang, sino yung taong balahura pag may maraming buzzer. Pero alam mo, sa nakita ko sa kanyang live, daming mga buzzer doon pero hindi siya natablanan. Kasi basta kahit mayabang tayo, basta maging totoo tayo sa sarili natin, kahit ilang buzzer pa yan, hindi tayo matablan dyan. Kaya nga, idol na idol natin itong isang vlogger na ito. So napag-isipan natin, ito ang gawa natin ng unang reaction. Kasi ang taong ito ay hindi ito matutumba, hindi ito magpayanig kahit sino pang buzzer, kahit sino pang nag-intriga sa kanya sa paghahanap doon sa isang taong viral, sa isang taong maraming nag-idolize. Sino kaya siya mga kalingap, no? At ngayon, siya pang nag-offer sa akin, nagawa natin siya ng reaction video kasi nakonsumisyon na siya ay. Bakit kaya siya nakonsumisyon? Bakit kaya siya nakonsumisyon? Na parang maging masaya man siya, palagi siyang nag-travel. So, parang maging masaya yung ano niya, pero pag mag-live siya, makonsumisyon siya. Bakit kaya siya nakonsumisyon? I-reveal ko na ang taong ito mga kalingap. So, no other than GP Alibio. So, itong tao na ito mga kalingap, sa simula pa lang nakita ko yung mga vlog niya, napakaangas. Kasi doon ako naging masaya sa kanya. Yung pumasok siya, yung nag-drive siya sa sakyan ni Kuya Balba. Tapos pumasok siya sa one way. So, hindi ka man makapasok kasi one way. So, anong ginagawa niya? So, nag-atras siya. Nag-atras kasi pagharap siya one way, matikitan siya. So, may utak yung tao na yan mga kalingap. Kasi anong ginagawa niya? Nag-atras siya. So good. Hindi siya hinuhuli. So ganyan ang isip ni GP. So matalino. Matalino siya. Pero pag madaming buzzer dyan, palaban din. Pag may maraming balahura dyan, balahura din. Ganyan si GP Alibio mga kalingap. Tingnan nyo ngayon. Nakonsumisyon na siya. Sa kanyang kayabangan, sa kanyang kabaitan, sa kanyang talino. Pero ngayon ko lang nalaman sa kanya na nakonsumisyon siya. Pero sabi niya nakonsumisyon daw siya. Pero nakakatawa naman. Paano ito? May nakonsumisyon ba nakakatawa? Baka totoo yung hinala niyo, pero ako hindi ako maniwala.
Baka totoo nyo, daming nag-comment dyan sa kanyang live, oh. Daming nag-comment sa kanyang live na baka andoon daw sa likod sa sakyan niya sino ba yung hinahanap nyo? Yung Edsy? Ayan na, shoutout sa mga solid followers ni Edsy. Huwag kalimutan ding i-subscribe, i-follow at saka i-share yung mga natin dyan, yung channel natin. Thank you so much, no, sa mga solid Edsy at saka solid buzzer ni Edsy. Salamat sa inyong palaging pag-support. Malaking tulong na yan ay. So, daming mga comment dyan mga sa baba mga kalingap, no. Dyan, daming comment dyan na nasaan na daw si Edsy. Akala nila sa pagbakasyon ni GP, dalang-dala nila si Edsy. Walang hiya naman. Paano ba? Kasi yung lahat na issue andun kay Edsy. Kahit saan ka magtanong, so si GP Alibio daw nakadikit sa viral. Bakit naman na kaya makasabi kayo nakadikit? Dahil dala-dala niya yung karga niyang yung mga giveaways. Totoo naman, karga-karga niyang si Beyonce. Pero yung mga giveaways, hindi yung nakaupo doon sa likod. Hindi yung totoong tao nga nakaupo doon sa likod. Diba ipinakita na niya yung Beyonce na nakikita niyo nga dalang-dala niya? Mga giveaways yun. Bakit niyo isabi niyo na dalang-dala niya yung buong katawan ni Beyonce? Wala yung ibang gawa yung si Beyonce, magsama-sama lang. Utak ba? At saka, sabi niya, grabe kayo, ba't hindi nyo hinahanapan si Dr. Lab? Dok, lumabas ka rito, Dok! Magsalita ka! baka doon naman kayo kay Dr. Love maghanap pa yung mga solid Beyonce. Abangan lang natin mga kalingap. Mga solid mga Edsy. Mga solid kay Beyonce, no? Abangan lang natin mga kalingap. Kasi hindi pa sila lumalabas. Alam natin yan. Baka bukas, saan na natin makikita yun? O doon ba sa tabi nyo makikita yun? Ayun. Pagpasalamat na lang tayo. Walang iya ito na konsumisyon na si JP sa inyo. Kahit siya mga nakapunta, ang daming buzzer na pumapasok doon. Grabe naman kayo mga kalinga po. Kung totoong mga solid Edsy kayo, dapat i-appreciate nyo yung isang tao. Dapat i-support nyo palagi. Yan ang gagawin ninyo. Hindi lang mag-comment doon saan si Edsy, mag-ingay kayo dyan, tapos ano ba yun? Ano ba yung tawag na yun? Yung mangbas kayo, mambalahura kayo. Mabuti na lang yung taong binabalahura nyo, palaban. Palaban yan. GP Alabio ba yan? Pag makita niya yung mga buzzer, di ba? Insultuhin lang kayo. Insulto lang matatanggap nyo, ganyan siya. Kaya nga, tingnan mo, angas yun. Angas yan ng tundo, tapos ginanon nyo lang. Walang iya. Angas yan. Ngayon, pinatunayan niya na doon, nakakarga niya si Beyonce, no? Kitang-kita na niyo, sinasabi na niya, di, karga na niya si Beyonce. Ngayon, maghanap pa kayo doon sa likod. Totoo nga doon sa likod. Pero yung mga giveaways niya, karga niya, hindi yung totoong tao. Walang hiya naman. Ayun na mga kalingap, no? So, hintayin lang natin kung saan yung idol natin na Edsy. Yung iba naman, pag makasakay yung Edsy doon kay GP, huwag na naman kayong sumasabi na nakadikit sa viral. Doon palagi sa viral. Pasalamatan nyo na lang kasi nagkusang loob si GP na ipag-drive siya kung saan yung kailangan pumunta ng mga Edsy. Kung saan gustong pumunta maglingap si Edo. Yung iba dyan, nakadikit lang palagi sa viral. Huwag naman ganyan. Kasi kung totoong kalingap kayo, hindi kayo mangbas. Hindi kayo mainggit. Kasi yung mga taong ganyan na ng bus, alam ko, kung alam ninyo yan, naiinggit lang yan. Pero para sa akin, sa nakikita ni JP, parang wala lang sa kanya kasi totoo naman siya na nagserbisyo sa kalingap. Pagtawagin siya ni Kuya Bal, andun siya ni Kuya Bal, di ba? Alam nyo, pag tawagin siya ni Kuya Bal kasi walang driver. Tawagin siya ni Kuya Bal kasi kulang ng tao doon sa bayanihan. Di ba? Andoon naman siya sa bayanihan. Tapos, pag tinatawag siya ni Edo,
Di ba nagpaalam siya kay Kuya Bal? Bakit nyo sinasabihan na nakadikit lang sa viral? Bakit hindi kayo sumama sa kanya? Bakit hindi kayo magpaalam ni Ido sumama sa kanya palagi? Kahit papuntang CR. Walang hiya. Hindi, joke lang yun ha. Huwag naman kayong ganyan. Yung ibang mga supporters dyan na pumapasok kay GP na loyal din sa kabila, pag ano nang sinabi niya, huwag kayong biglang maniwala. Isipin nyo, dapat kung totoong idsinyans kayo, kung totoong idsi kayo, dapat magsapasalamat kayo. Kasi, alam natin na si GP nagserbisyo kay Ido. Oh, alam natin na tawagin siya ni Ido, pumunta siya agad doon. Tawagan siya ni Kuya Bal, punta siya agad doon. Pero hindi naman sa ganun. Kasi yung taong ganyan, kasi viral silang dalawa, tapos pinag-issue na doon, nakadikit sa viral, at saka yun ang ginagawa, chismis dito, maritis dito, maritis doon. Tapos naniniwala naman tayo, pero pag may utak tayo, iniisip natin na magpasalamat tayo dapat. Kasi nagserbisyo yun si GP sa kanya. Pinag-drive na nga eh. Kasi may sasakyan si GP. Pwede nila sakyan yun. Gasolinaan lang. Maggas lang sila. Kahit saan sila pumunta. Saan sila mag-scout. Pwede na kargahan yung sasakyan. Hindi pa sila maulanan. Hindi pa sila mainitan. So, ganun lang. Tapos naman si GP naman, alam ko, pag umaalis yan si GP, pag pumupunta yan kay Ido, mag-drive yan kay Ido, alam ko na magpaalam yan kay Kuya Bal. Hindi yan basta-basta. Yung mga taong maangas, mga kalingap, maging totoo yan, totoong tao yan. Yung prangka na tao, yan ang maging totoo. Hindi katulad yung tahimik lang pero mapanganib. Tumitira ng under the table yan. Sa nakita ko ni GP Alibio, parang pag gusto niya na kausapin ka kasi hindi ka niya gusto, kausapin ka ng personal. Kausapin ka ng personal para hindi na kumakalat yun. Hindi na kumakalat. Ganyan yung taong nakonsumisyon ngayon. Kasi palagi yung hinanapan kay Beyonce. Kaya ngayon, wag na ninyong hanapin sa kanya. Kasing dala-dala na sa kanya, andoon na sa likod nakasakay, di ba? Kitang-kita nyo. Andoon na sa likod nakasakay. Pero yung mga giveaways, walang hiya naman. Yan, expression lang ha, pero hindi ako marunong mambalahura. Pero pag may pumapasok dyan, subukan natin mambalahura din. Pero wag naman. Pagdasal natin yan bago tayo magawa ng video na wag tayong mambalahura ng isang tao. Lalong-lalo na sa iyo mga kalingap. Kung gusto nyo, subaybayan natin yan palagi si GP Alibio. Yung EDC, subaybayan natin yan. Oo. Tapos, alam ko na hindi kagustuhan ni GP palagi siyang dumidikit doon sa viral. Kasi naman, sabihin natin na maraming may inggit. Yan, inggit lang yan. Yung ibang buster naman dyan, nakasupport yan sa iba. Tapos nakikita nila si GP parang gano'n na. Kaya ngayon, lalong maraming umiinggit yan. Kasi number 1 sa pakulay, GP Alipio. Alam niyo mga kalingap, walang kalalagyan yang taong inggitero. Inggitira, walang kalalagyan yang. Dapat magsikap kayo, magawa kayo, maghanap kayo ng isang strategy kung paano ninyo kukuha yung mga loob ng isang supporters ninyo. Wag lang purong chismis dyan sa tabi-tabi kasi subo ko na yan. Subo ko na yan mga taong mga ganyan. Kahit saan naka-observe ako, hindi yan mawawala. Hindi yan mawawala. Dapat magpasalamat tayo na yung isang kasama natin nag-viral din. Dapat yan ang pasalamatan natin. Hindi lang pag mag-viral siya tayo, mainggi tayo. Wag yan. Huwag niyong isipin kung totoong kalingap kayo. Support lang natin yan. Bawat kalingap partners natin na mag-viral, support natin yan. Huwag lang nakapokus doon sa viral. Pag itulungan natin i-bus ito. Hindi nyo kaya yan, i-bus nyo si GP. Angas ng tundo yan. Makakaya nyo, i-bus nyo. I-bus nyo kung kaya ba niyo yung tao na yan. Kasi yung ginagawa niya, serbisyong totoo lang, walang personalan. Bakit ko masabing service yung totoo? Di ba kitang-kita nyo? Pagtawagan siya ni Kuya Bal anytime. So sa noon,
parang nabas yan noon. Yung nakakita ko, yung parang abong eleksyon, pero may dahilan naman siya kung bakit siya hindi siya palagi nakasama ni Kuya Bal. Yung ibalik natin sa dati, yung panahon na eleksyon, hindi siya palagi kay Kuya Bal kasi alam natin yung isip na ganong tao, yung mga prangka, tapos nga ganong mga tao, yan. Basta about politics na, kasi yung parang nakita ko parang nag-support naman. Mabuti na nanalo yung isang kandidato, congrats. Tapos nakita siguro niya, kahit ako, isinama ako ng isang politician, yung abong eleksyon. So hindi ako papayag kasi hindi tayo political vlogger. Kaya napag-isip siguro yun ni JP na hindi tayo political vlogger. So doon siya nagpaalam kay Kuya Bal na hindi muna sumama doon sa mga akyat kasi hindi naman delikado. Parang 50-50 lang yan. Basta politician, delikado yan. Magkampanya-kampanya, delikado yan. Kaya pagkatapos ng eleksyon, balik siya doon, nag-drive ni Kuan. Kaya ngayon, siguro daming nag-iinit sa kanya pero iwala yung mga init ng isip ninyo. Maling-mali yun. May dahilan yung isang tao, bakit valid or hindi ba yun. Kasi tayo naman ang nagdala sa sarili natin. Tayo ang nagdala sa sarili natin kasi noon parang kahit ako hindi ko nakikita si JP Alibio yung abong eleksyon, hindi ko siya nakikita doon na nag-drive. So dapat kailangan yun kasi parang doon lang ba, pero para sa atin na hindi tayo mahilig sa hindi tayo mahilig doon sa politika, so parang umiiwas tayo. Pero sa totoo lang yang si JP, hindi yan basta-basta kumaliwa yan ni Kuya Bal. Matotoo kuan yan. Totoong tao yan ikausap. Kaya nga kayo, kung anong iniisip nyo, kung nagkamali ako, pwede kayong mag-comment dyan sa baba. Kasi itong sinasabi ko, yan lang ang nakikita ko sa kanya. Sa akin lang yun. Baka iba yung mga pananaw nyo sa kanya. Hindi, wala akong pakialam sa inyo kung ibang yung pananaw sa kanya. Para sa akin, yun lang ang nakikita ko sa kanya. Noon na hindi ko pa siya nakita sa personal, parang naangasan ako sa kanya. Pero parang binabakwi naman yung yabang niya. 'Di ba? Kita niyo sa umpisa lang, grabing yabang, pero sa dulo parang binabakwi yun. Yan, ganyan lang tao. Kasi boring din sa kanyang live or sa kanyang kuan pag walang mga usapang barbero ba. Yan lang. Yan lang. Kaya ngayon kayong mga kalingap, nakonsumisyon na si JP sa inyo. Alam nyo kung bakit? Palagi nyo siyang hinahanapan ni Beyonce. Kaya nga huminto na kayo. Okay naman. Wala namang masamang magtanong, pero di ba rules na yan ni Kuya Bal, bawal lang magtanong. Huwag kayong magalit pag hindi kayo sagutin. Kasi rules na yan ni Kuya Bal, bawal magtanong. Tanong pa kayo dyan. Walang hiya. Ayan lang mga kalingap, ganyan talaga. So huwag niyong kalimutan na unang reaction ko ito sa taong maangas ng batang tundo. Ayan lang. Pero sa totoo lang, isang mabait na tao yan. Pero madali lang yan maka-psycho ng isang tao, yung lalong-lalo na yung tao na hindi gusto sa kanya. Dali lang yan maka-psycho. Pero pag ako, dali lang din ako makakatch up ng isang tao na totoong tao din. Huwag kayong marites dyan, huwag kayong maniwala sa mga ganyan doon sa paligid. Alam natin kung sino ang tunay na nagserbisyo. Serbisyong totoo. May halong biro man, pero totoo rin. Mayabang man, maangas man, may pagmamalaki rin. Alam nyo kung anong pinagmamalaki niya? Kailangan pa natin isabi? Yung kagwapuhan niya! Huwag masyadong seryoso mga kalingap, no?
Thank you so much dyan. Shout out sa mga Zoom card dyan. Alam natin daming mga loyalists at saka daming supporters. Kahit kapitbahay ko, shout out kapitbahay ko dito sa amin. Solid supporters yan ni Zoom card. Shout out eh. Alam ko nga palagi ka manonood. Shout out sa inyo eh. Baka makapart 2 pa tayo dito sa reaction kay GP Alivio. Pag hindi kayo huminto sa paghanap kay Beyonce sa kanya, mag-part 2 tayo. Pero sabihin ko sa inyo, wag basta-bastang maniwala. Sabi doon nakasama ni JP natin doon sa Manila, trip yun sa mag-asawa, nag-date yun, meet up great sa mga followers sa subscriber. May dala pa silang BSM doon na coffee. May dala pa silang BSM kasi marami sigurong order. Mas mabuti pa sa inyo. Tumutulong na lang kayo sa pagbenta ng BSM kasi yan, tested yung BSM. Oo. Kasi binigyan ako ni Ate Edna ng isang pack. Parang aprobado ko na sa akin yun. Kasi yun lang iniinom ko sa tuwing nagbiyahe ako pauwi dito sa amin. So galing Davao papuntang Zamboanga del Sur, almost 18 hours ko yan binabiyahe. Yung papunta lang dito. Tapos coffee lang na BSM ang ginagamit ko. Pagdating ko parang wala akong pagod, nagservisyo pa. Nakakuha pa ng ilang rounds pagdating ko dito kasi baka magalit si Mrs. Walang hiya. Joke lang yun kasi matagal tayo doon sa Davao tapos pag uwi natin. So pagkabukas kondisyon pa rin katawan natin. Subok na yung BSM. Kaya nga sa hindi pa nakatikim ng BSM, tikman nyo na. Palagi lang yung naka-live si Ate Edna. Si Ate Edna palagi lang naka-live. O kitang-kita nyo sa likod sa sakyan ni hindi lang si Beyonce ang nakikita nyo doon, pati ang BSM Coffee, nakikita niya doon, nakaupo doon sa upuan sa kanyang sasakyan. Di ba? Kitang-kita natin, pinakita yan ay. Nakaupo doon yan. Kaya nga huminto na kayo sa paghahanap kasi ibang nakaupo doon. Giveaways lang yun. ayan na mga kalingap, So, wag na nating isipin. Yung may mga masamang isip dyan kay GP Alivio, inggit lang yan. Alam nyo kung bakit inggit lang yan. Kasi sa dami-dami ng mga kalinga partners, si GP lang yung unang pinabahayan ni Kuya Bal na ganun kalaki. Ganun kaganda yung Tapos pinabahayan si GP, nakabili ng sasakyan. Mabuti sa inyo, manahimik na lang kayo dyan. Support na lang kayo. Kasi si GP isa nang sa kalam ngayon. Bakit? Number 1 palipaders. Sa dami ng mga vlogger dyan, number 1 pa siya ay kaya nga meron namang mainggit dyan. Hindi lang sa babae, hindi lang sa sakyan, sa palipad din. Walang iya. Shout out sa inyong lahat niya. Thank you so much kay Ma'am Nance kasi solid ito na supporters ni JP. At saka si Ma'am Ann Ramirez Sinner at saka ibang palipaders dyan ni JP. Kasi ito si Ma'am Ann Ramirez Sinner, noon nakikilala ko na ito. Daming nakikilala ko na doon. Pero dito ako sa kang Ma'am Nance, nabubuhay ulit itong JAL TV ko. Sa hindi pa din nakasubscribe sa JAL TV ko, palihog na lang subscribe. Tapos sa Facebook ko, sa Facebook page ko, JAL TV, personal profile ko, Rocard Tilumintad. I-search nyo yan, tapos pwede nyo i-add yung personal ko. Pwede din hindi, basta manood lang kayo sa video. Yan lang, mga kalingap, Yan lang ang masasabi ko sa inyong lahat, Huwag tayong basta-bastang maniwala doon sa haka-haka. Dapat maniwala tayo yung may resibo. Huwag yung haka-haka lang, chismis lang yun. Yan lang masasabi ko sa inyo. Tapos huwag naman ganun. Tapos support na lang natin palagi si Kuya Bal. Support natin si Kuya Bal kasi hindi madali magdala ng mga tao. Daming tao na dinadala niya. Pero iba-iba yung ugali. Kaya hindi madali yan. So kaya nga i-support natin. So parang hindi na mag-apoy, hindi na lumaki yung issue, dapat ayusin muna natin. Ganyan lang mga kalingap.
At thank you sa inyong panonood. At saka may part 2 pa tayo pag marami pang maghahanap kay JP Alivio doon sa kay Biancy. At thank you so much sa inyong lahat, sa inyong panonood. And more power, God bless po sa inyong lahat. Thank you so much. Bye-bye.